Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, alhamdulillah, ngayon mismo yung moon sighting. At tinutuloy natin inshallah yung ating pagtalakay sa Fatawa Ramadaniya ni Sheikh bin Baz rahimahullah. Sumunod na tanong, Samahatu Sheikh, idha kana syahru Jumad al-Akhar wa Rajab kamilain wa fi yawmi 29 min Sha'ban ta'addar ar-ru'ya fahal ta'khudu bil galib wa huwa adamu iktimalu syahr al-thalith Sha'ban. So dito tinatanong niya, kapag yung Jumad al-Akhar daw at ang Rajab ay parehong tig 30 days. At sa Sha'ban, sa dulo ng Sha'ban, hindi nga makita yung hilal kung Ramadan na ba. So, maari bang ipagpalagay na lang ng tao na 30 days din ng Sha'ban? Parang iniisip niya, dahil 30 days pareho, ang Jumad al-Akhir at ang Rajab, magiging 30 days din automatically ang Sha'ban. So, ganun yung kanyang nililinaw. Pwede bang mangyari yun o pwede bang panghawakan na ganun? Sabi ni Sheikh, la. Yajibul iftar hatta yu'lam annahu dakhala syahru bi ikmali Sha'ban 30 o bi ru'yatil hilal. So, sabi ni Sheikh rahimahullah, hindi rin ito magiging batayan. At yun nga, hindi pwedeng mag-aayuno ang tao hanggang sa mapagtibay muna na dumating na nga ang Ramadan, either sa pagiging 30 days ng Sha'ban dahil nga hindi nakita ang hilal, o sa pagkakakita ng hilal na this time magiging 29 days lang ang Sha'ban. Wala yaltafit ilal ghim. At yun nga, hindi niya titingnan yung mga pangyayari na ito na sunod-sunod na naging 30 days ang mga buwan dahil sa makapal na ulap at hindi nakita ang hilal. Wala mas'alata kaun syahri kad yatummu wa kad yankus fi ba'di syuhur. At wala rin kinalaman ang pagiging 29 o pagiging 30 days ng iba pang mga buwan. Wal umda al ru'ya. Ito lang talaga. Al umda, ang ating isinasaalang-alang lamang ay ang ru'ya, ang pagkakakita sa hilal. Yun lang, ganun kasimple, ganun kadali. Alhamdulillah. Wala nang ibang titingnan pa. Kasi natanong nung tao, kasi nga kung halimbawa sunod-sunod na 30 days, yung Jumad al-Akhir, at yung Rajab, so posible ba na ganun din magiging 30 days ang Sha'ban? O kaya sa tanong din pala na ito, maaaring mga hulugan pala na hindi nakita yung hilal, so i-assume nila na ngayon 29 days lang talaga ang Sha'ban kasi dalawang sunod ng 30 days ang Jumad al-Akhir at ang Rajab. So wala ngang ganito. Hindi porke nauna ng 30 days yung buwan, dalawang buwan 30 days, ay magiging 29 na ang Sha'ban. Walang katiyakan doon. Dapat makita ang hilal. Sige nga, sunod na tanong, hal yajibu alaman ra'al hilal an yuballigal jihat ar-rasmiyah? Obligado ba sa sino man na nakasaksi ng hilal na balitaan o ibalita ito sa mga otoridad? Sasabi ni Sheikh rahimahullah, oo, naam, yajibu alaman ra'ahul hilal, marapat sa nakakita ng hilal an yuballigal jihat ar-rasmiyah fi dukhuli wal khuruj. Parapat na ipaalam niya ito sa mga otoridad sa pagdating ng Ramadan o sa pagtatapos ng Ramadan o kahit sa iba pang mga buwan kung nakita niya ang hilal, inshallah. Sumunod na tanong, puro pala hilal pa rin ito. Binisbati li ru'yati hilali Shawwal, hal takhtalif an hilali Ramadan? So meron bang pinagkaiba ang new moon para sa Shawwal kung iahambing sa new moon para sa Ramadan?
Itinutukoy niya dito yung pagpapatibay na dumating na ang Ramadan at pagpapatibay na dumating na ang Shawwal. Natapos ang Ramadan. Sabi ni Sheikh rahimahullah, labudda min shahidaini mitlu baqiyati syuhur. Para sa pagtatapos ng Ramadan, sa simula ng Shawwal, kailangan may 2 witness katulad sa iba pang mga buwan. Amma Ramadan, dukuluhu wahidun yakfi. Pero sa Ramadan, kung meron lang isang saksi, sapat na. Pwede na magdeklara ang otoridad na dumating ng Ramadan. Pero sa pagtatapos ng Ramadan, sa pagdating ng Shawwal, amma Shawwal, fala budda min shahidaini fi Dhil-Hijjati wa gayriha. Nga sa Shawwal, dapat 2 witness. At ganyan din sa Dhul-Hijjah at iba pang mga buwan. Sumunod na tanong, Samahat Sheikh, Hafidakullah, minamahal namin Sheikh, pangalagaan nawa kay ni Allah. Man kana da'iful basar, wa yalbisu nadhara, hal yusannu lahu tarai al-hilal? Sa yung tao daw ba na mahina ang paningin at nagsusuot ng salamin, sunna ba sa kanya na tumingin ng hilal? Hanapin ang hilal upang masaksihan ito. Sa magad si Sheikh rahimahullah, idha kana da'iful basar, ma fihi faidah. Kung mahina ang kanyang paningin, kumbaga walang pangangailangan na siya ay titingin sa hilal. Amma idha kana yalbisun nadhara wa yakunu nadruhu kawiyun yastatiu an yaral hilal labas. Pero kung nakasalamin na siya at naging kumbaga malinaw ng kanyang paningin at kaya na niya makita ang hilal, walang problema na nandoon siya sa moon sighting, inshallah. Wa illal maudu yahtaju ila quwwatil basari wahdatuhu. Dahil ang gawain na ito ay nangangailangan ng malinaw na paningin. Yun ang requirement dito. Wa basiratul rajul bil manazil hatta yurakkiz alal manzil. At yun nga, na ang titingnan ng tao din ay kung saan inaasahan nalilitaw ang hilal, na doon siya magpo-focus, inshallah. So, sumunod na tanong, binisbati lid darbil, ma ra'yukum fihi ya samahat Sheikh? Yung darbil, ito yung isang uri ito ng telescope. Pwede ba itong gamitin? Ano ang pananaw ninyo dito? Sabi ni Sheikh rahimahullah, idasta'ana bihi la ba'sa. Kapag ginamit niya ito, o kumbaga ginamit niya ito para makatulong na makita ang hilal, walang problema. Lakin al-umdatu alal-ain. Subalit yun nga, ang bagay na ito ay nakasalalay sa pagkakakita ng mata. Dapat yung mata mismo makakita, gumamit man ito ng telescope at iba pa. Sumunod na tanong, idara asyaksun al-hilala, walam yatamakkan min ikhbaril mas'ulin aw roddat syahadatuhu, hal yasumu wahdahu? So ito na, yung usapin, kapag meron nakakita ng hilal, pero hindi niya kaya, wala siyang kakayanan na ipabatid sa otoridad. Wala siyang sasakyan, o wala siyang telepono na makukontak ang mufti, o kaya nagbalita siya pero hindi tinanggap ang kanyang pagsaksi. Mag-aayuno ba siya mag-isa? Mag-aayuno ba siya mag-isa? Kasi dumating naman na yung hilal, nakita ang hilal, at tiyak siya na Ramadan na. Kadalika bin nisbati lil idi, hal yuftir wahdahu? Gayun din sa Eid, nakita niya yung hilal, pero sa Eid, di ba, dapat 2 sila, o sabihin natin 2 sila, pero hindi tinanggap ang kanilang pagsaksi, o wala silang paraan para ipabatid sa mufti, titigil din ba sila sa pag-aayuno? So dito nga sa usapin na ito, dahaba ba'da ahlil ilm ila annahu yasumu wahdahu. Ang ilan sa mga scholar ay nagsabi na pwede siya mag-ayuno mag-isa. Kung tiyak siya na hilal nga ang kanyang nakita o nakita niyang hilal. Walakin la yuftir. Yung titingnan yung kanyang kalagayan. Mataruddat syahadatuhu fa innahu la yasumu wala yuftir yasumu ma'annas. So kapag tinanggihan ang kanyang pagsaksi, siya ay mag-aayuno kasama ng mga tao. Amma idha kana fil barriya ma indahu ahadun ya'malu bi ru'yatihi yasumu bi ru'yatihi wa yuftiru bi ru'yatihi
Idha kana fil bariya kalbadawi yasumu biru'yatihi wa yuftir biru'yatihi. Ngayon dun sa tao na walang paraan na mapabatid ito sa otoridad, so pwede siyang mag-ayuno mag-isa at tumigil sa pag-aayuno dahil tapos na ang Ramadan mag-isa. Okay? So dito nga, nilinaw ni Sheikh dun sa kanyang kalagayan, ulitin natin, na sinasabi ng ilang mga scholar, pwede siyang mag-ayuno. At, kumbaga, pwede na rin siyang mag-ayuno nga, pero hindi siya titigil sa pag-aayuno sa dulo ng Ramadan kapag makita niya ang hilal na mag-isa. Kumbaga, ibig sabihin, sasabay siya sa mga tao mag-Eid. Sasabay siya sa mga tao pa rin na mag-Eid kahit nauna siyang nag-fasting. Kumbaga, kahit sumobra pa yung araw niya, halimbawa, di ba, nauna siya nag-fasting kasi nakita niya yung hilal, sigurado siya. Tapos yung Ramadan, dineklara ng mufti, tapos ang Ramadan na yung 30 days, so nangyari, 31 days siya nag-fasting, walang problema. Sasabay pa rin siya sa mga tao mag-iftar. Pero yun nga, ang mas tama, ay yung pananaw ng ibang scholar yun. Pero sabi ni Sheikh, ang kinakatigan niyang pananaw, la yasumu wala yuftir. Kung mag-isa lang siya, kumbaga, lalong-lalo na doon sa tao na tinanggihan ang kanyang pagsaksi, hindi siya mag-aayuno. Kung ang sinasaksihan niya yung hilal ng Ramadan, at kung ang sinasaksihan naman niya ang hilal ng Shawwal, ibig sabihin pagtatapos ng Ramadan, hindi rin siya titigil sa pag-aayuno. Sasabay pa rin siya sa mga tao. Pero yun nga, kung nandun nga talaga siya sa liblib na lugar, ibig sabihin, hindi naman makaka-apekto yun. Wala namang jamaa, kumbaga, nandun siya sa liblib na lugar. Halimbawa, nandun sa gitna ng laot, o nandun sa isang isla, o nandun sa bundok na malayo ang mga tao. So, pwede na siyang mag-ayuno ayon sa kanyang pagkakakita ng hilal at tumigil sa fasting ayon sa kanyang pagkakakita ng hilal, katulad ng mga taong disyerto. Katulad ng mga taong disyerto. Amma ma'al jamaah, la. Pero yung tao na kasama ng jamaah, mag-fasting siya kasama ang mga tao. Yasumu ma'an nasi wa yuftiru ma'an nas. Nakita man niya ang hilal o hindi. O ibig sabihin, nakita man niya ang hilal, magpapasting siya kasabay ng mga tao at titigil, kumbaga mag-iid kasama ng mga tao. Ganito kasimple, ganun kadali. So katulad nga nung nangyari, di ba, may ilang taon na yung nakalipas, yung mga nasa Luneta, nag-moonsighting, nagdeklara na ng Ramadan. Hindi dapat. O ngayon sila, tinawagin daw nila NCMF, hindi tinanggap yung kanilang pagsaksi. Pareho lang, hindi sila mag-aayuno dapat. Hindi sila dapat nag-ayuno. Hindi sila dapat nagdeklara ng Eid. Hindi sila dapat nagdeklara ng Ramadan dahil wala naman silang otoridad sa bagay na ito. Sumunod na tanong, ma hukmu syakhsul ladhi sama awwala syahri bil mamlakati thumma safara ila baladin ta'akhkhara anna fi dukhuli syahr. Hal yasumu wahid wa 30 yawman? Ito, sample uli ng tao na posibleng susobra sa 30 days yung fasting niya. Halimbawa daw, merong tao na nanggaling siya ng Saudi Arabia. At pag alis niya ng Saudi Arabia, nag-fasting siya. Tuloy-tuloy na siya mag-fasting. Kumbaga, hindi niya pinutol yung kanyang fasting. Tapos nung naglakbay siya, halimbawa, umuwi ng Pilipinas, late yung natin dito, yung ating deklarasyon. Halimbawa, nagdeklara na sila ng Ramadan, Friday, tapos ang Pilipinas, Sabado. Tapos pagdating niya ng Pilipinas, 30 days din yung Ramadan dito. So naging 31 days na ang kanyang fasting. So ano daw ang hukom sa kanya? So parang ang gusto niyang sabihin dito, itong tao ba na ito kapag inabot na 30 days yung kanyang fasting, pwede na siyang tumigil ng fasting? Kahit hindi pa nag-i-Eid yung mga tao sa lugar na kung saan siya pumunta. Kumbaga. So sabi ni Sheikh, yasumu ma'ahum, na'am. Dapat siyang mag-ayuno kasama nila. Kasi ang kinoconsider na kung saan siya naroroon, hindi kung saan siya galing. Okay? Hindi naman siya sasabay ng Eid sa Saudi Arabia na doon siya nang galing kasi wala na siya doon. Nandito na siya sa Pilipinas. Yasumu wa yuftiru ma'ahum walau zadatil ayyam. Yasumu ma'ahum. Siya ay magpapasting at titigil sa fasting, ibig sabihin mag-i-Eid kasama nila kahit sumobra pa ang araw.
Kahit pa sumobra pa ang araw na nag-ayuno siya kasama sila. Ma'durun yasumu ma'ahum wa yuftiru ma'ahum. Siya ay pinahintulutan na mag-ayuno at tumigil sa pag-aayuno kasama nila. Actually, ma'dur sa pagkakasabi dito ni Sheikh. Ma'dur, kumbaga, pinaumanhinan, walang problema na maging 31 days ang kanyang fasting. Wala nga problema, pero actually maaari rin nating masabi, ito talaga dapat ang kanyang gagawin. Pagpatuloy niya ang kanyang fasting, walang problema at ito nga ang dapat niyang gawin, insyaAllah. Sa sumunod na tanong, ma nasihatukum lil muslimina wa nahnu nastaqbilu hada syahrul karim. Ito na, wala na itong kinalaman sa hilal. Ano ang maipapayo ninyo sa mga Muslim sa ating pagsalubong sa mabiyayang buwan na ito? Alhamdulillah. So sinabi ni Sheikh rahimahullah, nasihati lil muslimina jami'an an yattaqullaha jalla wa ala an yastaqbilu syahrahum al-azim bitawbatin sadika. Ang payo ko sa lahat ng mga Muslim, ang katakutan nila si Allah, ang dakila at marangal, at ang salubungin nila ang buwan nilang ito na dakila sa pamagitan ng makatotohanang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. So tawba ang unang ipinayo ni Sheikh rahimahullah. Bitawbatin nasu min jami'id dhunub. Pagbabalik loob kay Allah mula sa lahat ng mga kasalanan. Wa an yatafakkahu fi dinihim, at marapat silang mag-aral ng kanilang relihiyon. Umunawa, matuto ng kanilang relihiyon. Wa an yata'allamu ahkama sawmihim. Marapat silang mag-aral ng mga ahkam, mga panuntunan ng kanilang pag-aayuno. Wa ahkama qiyamihim. Marapat nilang pag-aralan ang mga ahkam, mga panuntunan kung paano ginagawa ang mga sala sa gabi. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khaira, yufaqihu fid din. Sino man ang pagnaisan ni Allah para sa kanya ng kabutihan, ipapaunawa ni Allah sa kanya ang relihiyon. Dahil nga, maring ang yung baligtad nito totoo. Ang tao na hindi hinahangad ni Allah para sa kanyang kabutihan, ito yung tao na hindi nag-aaral. Ito yung tao na hindi umuunawa sa kanyang relihiyon. At sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha dakhala Ramadan futihat abwabul jannah. Kapag dumating ang Ramadan ay binubuksan ng mga pinto ng paraiso, wagulikat abwabun nar, at isinasara ang mga pinto ng impyerno. Wasulsilatis syayatin, at iginagapos, kinakadena ang mga demonyo. Ngayon din sinabi niya sallallahu alaihi wasallam, idha kana awwala laylatin min Ramadan futihat abwabul jannah. Sa unang gabi ng Ramadan ay binubuksan ng mga pinto ng paraiso, wagulikat sa abwabu jahannam, at isinasara ang mga pinto ng impyerno. Wasufidatis syayatin, at ginagapos ang mga demonyo. Wayunadi munadin, at tumatawag ang tagatawag, ya bagiyal khair akbil, o ikaw na naghahangad ng kabutihan, magsikap ka. Ya bagiyal syar aksir, at ikaw na naghahangad ng kasamaan, pigilan mo ang iyong sarili. Walillahi utaqa'u minan nar, si Allah ay mayroong mga pinapalaya sa impyerno. Wadhalika kullu laylatin, at yun ay sa bawat gabi ng Ramadan, may pinapalaya si Allah sa impyerno. Ibig sabihin, sa pamagitan ng kanyang mga gawain sa Ramadan, ay inililigtas siya ni Allah. Nasa halip na para sa atin, relative sa atin, nasa hinaharap natin, papasok sana tayo sa impyerno, pero ililigtas na tayo ni Allah dahil sa ating mga gawain sa Ramadan, alhamdulillah. Kaya di sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kasama, atakum Ramadan syahrun baraka. Dumating na sa inyo ang Ramadan, ang buwan ng biyaya. Ja'ala yaghshakumullahu fihi. Si Allah, binabalutan niya kayo sa buwan na ito. Ang binabalot niya sa kanila, ito, fayanzilur rahma, bababa sa kanila ang habag ni Allah, wa yahuttul khataya, buburahin ni Allah ang kanilang mga kasalanan, wa yastajibud du'a,
at tutugunin ni Allah ang kanilang mga panalangin. Fa'arullaha min anfusikum khaira. Kaya ipakita ninyo kay Allah mula sa inyong mga sarili ang kabutihan. Fa inna syaki man hurrima min rahmatillah. Dahil ang talunan, ang lugi, ang miserable, ang tao na ipinagbawal sa kanya o pinagbawalan o pinagkaitan ng habag ni Allah. Bakit siya pinagkaitan ng habag ni Allah? Kasi hindi naman siya nagsisikap eh. Tutulog-tulog lang siya. Akala niya yung Ramadan, fasting lang. Kaya natutulog siya para makaraos yung fasting, mabilis yung oras, tutulog na lang siya. O kaya naglalaro para pampalipas ng oras. Iba't iba pang mga kawalang katuturan na paggamit sa oras. Sila to. Sila itong mga mapagkakaitan ng habag ni Allah. Na isipin nga ninyo ha, umuulan ng habag ni Allah sa Ramadan, tapos hindi ka pa nabasa. Ibig sabihin may problema. Hindi mo inilabas yung sarili mo para sumahod mula sa umuulan na biyaya at habag ni Allah. Kumbaga, walang ibang sisisihin ng tao liban na lamang sa kanyang sarili. Hindi niya pwedeng sisihin si Allah na pinagdamutan siya o pinagkaitan siya ng habag at biyaya. Dahil si Allah, alam niya kung sino ang karapat-dapat sa kanyang habag at biyaya. Ngayon nga, ibig daw sabihin nito, ma'na'arullaha min anfusikum khaira, ang kahulugan ng ipakita ninyo kay Allah mula sa inyong mga sarili ang kabutihan, ya'ni sari'u lil khairat. Magmadali kayo sa paggawa ng mabuti. Magmadali kayo, sukdulan na magunahan kayo, makipag-unahan kayo sa iba sa paggawa ng kabutihan. Sari'u lit ta'at, magmadali kayo patungo sa pagsunod kay Allah. Ibta'idu anis sayyi'at, layuan ninyo ang mga kasalanan. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sino man ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan nang may pananampalataya at paghahangad sa gantimpala ni Allah, patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Wa man qama Ramadana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sino man na magsala sa mga gabi ng Ramadan nang may pananampalataya at paghahangad sa gantimpala ni Allah, patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Wa man qama laylatal qadri imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sino man na magsala sa gabi ng Laylatul Qadr nang may pananampalataya at paghahangad sa gantimpala ni Allah, patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Ang kahulugan ng imanan wahtisaba, ibig sabihin, ang mga gawain na ito, pag-aayuno, tarawih, at ang Laylatul Qadr, ginagawa natin ng may ikhlas. Ginagawa natin ng may ikhlas. Ginagawa natin ito dahil sa pananampalataya natin kay Allah. Hindi dahil sa gaya-gaya lang tayo. Nakita natin yung mga tao sa community, nandun sa masjid, nagtatarawi, gagaya-gaya tayo. Hindi yun. Tayo mismong may kagustuhan na pumunta doon dahil sa ating paniniwala at paghahangad sa gantimpala ni Allah. At isa pang ibig sabihin nito, ibig sabihin, kahit nahihirapan tayo, magsisikap tayo. Kasi mahal natin si Allah, may pananampalataya tayo. Kaya kahit inaantok tayo, nandun pa rin tayo sa tarawih. Nandun tayo sa tahajjud, inshallah. Magsisikap tayo. At syempre, alam natin o inaasahan natin na may gantimpala, kaya magsisikap tayo, inshallah. Hindi, sinabi ni Allah, hadith qudsi ito, kullu amal ibni Adam lahu, ang lahat ng gawain ng anak ni Adan ay para sa kanya. Al-hasanatu bi ashari amthaliha illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ang kanyang mga gawain daw, ang mga gawain ng anak ni Adan ay para sa kanya, na magagantimpalaan ng 10 gantimpala at mahigit pa. Liban na lamang sa pag-aayuno dahil ito ay para kay Allah. Kumbaga, ang gantimpala nito direktang manggagaling kay Allah. Kumbaga, ang ibig niya sabihin dito, yung iba nating mga gawain ay magagantimpalaan ayon sa husay kung paano natin ginawa, dami ng paggawa natin. Pero yung pag-aayuno, si Allah lang ang nakakaalam ng kung gaano o paano ito magagantimpalaan. At siya mismo ang maggagantimpala nito. Siya mismo ang maggagantimpala nito. Bakit?
Bakit ito special kay Allah? Sabi niya, taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Ang taong nag-aayuno, iniwan niya ang kanyang pagnanasa, iniwan niya ang kanyang pagkain at iniwan niya ang kanyang inumin alang-alang sa akin. So ganyan magmahal si Allah. Kapag minahal mo si Allah, mamahalin ka niya ng mas matindi. Mamahalin ka niya ng mas matindi. Iniwan ng tao mga bagay-bagay na pinihintulutan sa ibang mga panahon, alang-alang kay Allah, pero si Allah, alhamdulillah, ito yung gantimpala niya. Ito yung gantimpala niya. At yung nga, lisaimi farhatan, ang nag-aayuno ay meron dalawang kaligayahan. Farhatun and fitrihi, kaligayahan sa pagputol niya sa pag-aayuno, sa iftar, wa farhatun and liqa'i rabbihi, at kaligayahan kapag nakaharap na niyang kanyang Panginoon, wala kalufu famisaim at yabu endallahi min rihil misk. At ang amoy ng bibig ng taong nag-aayuno ay mas mabango pa para kay Allah. Mas mabango para kay Allah kaysa sa amoy ng pabangong misk. Alhamdulillah. Ito yung bahagi ng payo ni Sheikh bin Baz rahimahullah. Mahaba-haba yung kanyang payo. Tutuloy na lang natin bukas. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.